Bago lang natapos yung fellowship dinner sa Malacanang, na kung saan ang mga kongresista nag-submit ng manifesto kay Pangulong Marcos Jr. expressing their all-out support sa liderato ng presidente. Which is very good, ano? Kaya lang, iba yung ganon, salita lang yun eh. Sulat lang yun. Iba yung gawa. Ngayon, mismo na ang mainstream media, sila nang nakakaamoy na tila baga may banggaan na ang executive at saka legislative branch of government. Tungkol ito sa budget kasi yung proposal ng executive hindi nasunod. Kaya yun ang tanong ng mainstream media, sino ang masusunod? Ang presidente o ang speaker of the house? So, okay. Pakinggan natin dito Pinoy Views and Opinion na vlog na ang basis niya yung balita ng mainstream media at bigyan natin ng reaksyon. Kaalaman na talaga mga kababayan kung sino talaga ang mas makapangyarihan, ang presidente o ang speaker of the house with the first lady. Ayon sa media mga kababayan nagbabanggaan na daw itong si BBM at si Tamba na para daw nagpapalakasan mga kababayan kung sino talaga ang masusunod sa kanila. Diyos niyo, Marimar. Dahil feeling presidente na daw itong si Tambalus-dus mga kababayan Tapos ito si BBM, parang hindi marunong maging presidente. Panoorin po ninyo mga kababayan ng ulat ha. Tilang may nakaumang nabanggaan sa kauna-una. Wow, nagbabanggaan ang mga nasa taas mga kababayan. Hindi nabanggaan ng presidente at vice-presidente dahil out na si Sara Duterte daw mga kababayan Dalawang dambuhalang. Ewan lang natin mga kababayan kung anong masasabi natin dito. Si BBM at si Tamba na ang nagbabanggaan Sa pagitan ng magpinsang Pangulong Bongbong Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Kung ikaw, presidente mga kababayan, papayag ka, babanggain ka ng Speaker of the House mo? Pero sabi ni BBM mga kababayan Okay, speaking of Speaker of the House, panahon ni PRRD, Speaker noon si Pantaleon Alvarez. I don't know kung anong dahilan, bigla na lang gumalaw itong si then Mayor Sara Inday Duterte. Biglaan naalis si Speaker Alvarez, pinalitan ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Ganon katindi si then Mayor Inday Sara. So I don't know, dito ngayon Speaker of the House na nagbabanggaan na daw sa Pangulo, ay kaya ba nilang tanggalin si Speaker Martin Romualdez? hindi daw nasunod ang kanyang gusto dito sa budget mga kababayan at pinagpipilitan talaga ni Tamba ang kanyang kagustuhan. Dito natin makikita mga kababayan kung sino talaga ang masusunod, ang Speaker of the House o ang Pangulo. Sa isang panayam, sinabi ng Pangulo na hindi klaro ang ilang insertions at line items ng mga mambabatas sa isinumite sa kanyang 6.352 trilyong pisong First in history din yan mga kababayan na biggest budget in history. 2025 General Appropriation. Hindi lang biggest. Si Professor Cielo Magno sa interview ng mainstream media sa kanya at saka yung rally nila sa Mindiola, sabi niya, ito na ang pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng ating bansa. Bakit corrupt? Pinaka-corrupt? Dahil ngayon lang nangyari na naging zero subsidy ang PhilHealth. Nasabi naman ng Pangulo, huwag kayong mag-alala dahil paiigtingin pa natin, palalawakin ba natin ang serbisyo ng PhilHealth, huwag kayong mag-alala. Ang tanong, pinapaniwalaan ba ng taong bayan yung guarantee or assurance ng Pangulo? Yon, PhilHealth. Tinapyasan, Department of Education, suway sa saligang batas. Nakalagay sa batas
ng may pinakamalaking budget should be the Education Department. Ngayon lang ito nangyari na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa sa DepEd. Ano ba? Tinanggalan ng budget na itong AFP modernization. Tinanggalan ng budget DSWD, yung 4-piece. Ang dami nilang tinapyas eh. Tapyas dito, tapyas doon. Tapos, anong dinagdagan? Ito. Dinagdagan ng mga mambabatas yung pondo nila. Ang Senado, halos 1 billion ang naidagdag. Samantala, ang House of Representatives, 16 trillion lang ang propose. Naging 33 billion. 16 billion ang propose. Ang approved ng BICAM is 33 billion. Grabe. More than 100% increase. Ano pa? Akap. Wala yan sa Hindi yan kasama sa National Expenditure Program ng DSWD. Siningit lang ng mga kongresista. Kaya most corrupt budget sa kasaysayan ng bansa. Hindi lang pinakamalaki. At o GAA ng Bicameral Conference Committee. Dahil ayon sa Pangulo, bukod sa unclear, ay bumabangga din umano ang ilang probisyon sa umiiral na mga batas. Ang saligang batas pa talaga mga kababayan, ang nilalabag kung mapipirmahan ito ni BBM. Pero supposedly nakatatak yan sa saligang batas mga kababayan na hindi lang basta-basta batas, kundi sa saligang batas na ang budget ng gobyerno ay dapat sana pinakamalaki ay sa edukasyon. Ngayon mga kababayan, ang pinakamalaki ay sa DPWH kung saan nilalagak doon ang mga proyekto ng mga buwaya sa Kongreso. Ito ang dahilan kaya Okay. Lumobo ang budget ng DPWH. Anong paglalaanan ng yung lumubong budget? Nako po. Karamihan flood control projects according to Professor Cielo Magno. Flood control projects at saka multipurpose center sa mga barangay. Okay lang sana yung flood control projects, sabi ni Professor Cielo, lumalangoy naman tayo sa baha, na-overwhelm naman. 5,500 flood control projects natapos na, pinagmalaki sa SONA. After 2 days, na-fact-check ng Karina. hindi niya ito mapirmahan. Sa ngayon, tiniyak na ng Pangulo na puspusan ang ginagawang Puspusin! Puspusan! Ang dali naman niya solusyonan mga kababayan, Kung talagang tatayong presidente ito si BBM mga kababayan at ginagamit ang kanyang kukote, ang dali lang niyang solusyonan. Alisin mo yung Speaker of the House mo. Dahil yan ang panggulo O ikaw na mismo nagsabi ngayon na hindi mo nakilala itong budget na binalik sa iyo. Dahil yung budget mga kababayan ni-request nila yan sa NEB, National Expenditure Budget. Tapos, pinaaprobahan doon sa Kongreso. Pagbalik sa kanya mga kababayan, iba na ang mukha. O binabangga ka sa iyong mga priorities. Kung ikaw, Presidente, magagalit ka talaga. Bakit? Sino ba Presidente dito? Ikaw? Yubab ka? Ipakita mo, BBM, kung sino talaga ang Presidente dito. Alisin mo yung tambalustos mo. Diba, mababawasan ng kalahati mga kababayan. At least kalahati lang yan. Dahil itong problema na ating bansa mga kababayan kalahati tambalustos, kalahati kaya dyan BBM. Ikaw na lang ang problema, BBM, siguro natitira. May kalahati pa pala si Madam Lisa. Okay. So, yung budget na yan, ito, may mga matatapang na AFP, PNP, Coast Guard, Philippine Coast Guard, Generals, Admirals. Sumulat, open letter with their names and signature. Karamihang open letter, walang pangalan Anonymous ito. Pirmado ng mga general. Nirereklamo nila yung budget na yan na kung pwede i-review maigi ng Pangulo yung budget, lalo na yung pagtapyas ng 15 billion pesos sa budget ng AFP modernization. Nirereklamo nila yung pagtaas ng budget ng Senado at Kongreso. Nirereklamo nila yung AKAP program ni Martin Romualdez. Nirereklamo nila basta
Ang dami nilang nirereklamo at salamat itong mga AFP. Yung matandaanan ko lang Lieutenant General Aurelio Baladad. Coast Guard Admiral Danilo Abinuha. Police Major General Batak. Mga ganon. Mga halos 10 na AFP, PNP, Coast Guard Generals sumulat sa Pangulo. Sana mapakinggan ng Pangulo itong mga hinaing ng mga retired generals.